technology paradox, pero samahan na rin natin ng technological determinism. So, technological determinism muna. So, yung technological determinism, yung technology daw ngayon, kagaya ngayon, which is technological determinism, yun daw ang nagde-determine kung paano mag-isip, kung paano makipag-socialize ang mga tao, which is totoo. Dahil halos karamihan ngayon gumagamit na ng technology. Pero, pag sinabi mo namang technology paradox, ito yung imbis na mapadali ang buhay ng tao, lalo na sa mga senior citizen, lalo silang nahihirapan. Kasi may mga seniors ngayon, katulad nitong aking parents na pareho ng senior citizen, nahihirapan pa rin sila. No? Nahihirapan sila. Kung ako nahihirapan, mas lalo na sila. Yung both parents ko, yung father ko tsaka mother ko, suffers. So sila yung pinaka example ko ng technology paradox, which is yung imbes na mapadali dahil nga technology na yung gagamitin mo, lalong humihirap o complicated yung mga buhay ng ating mga senior citizens. Di ba? Yun yung technology paradox na pag may kagaya nga nung na-vlog natin kanina, yung productivity paradox, di ba? Hindi agad-agad nila na-adapt yung new technology. It takes time. So, yun yung example nun, yung productivity paradox na na-vlog na natin kanina. So, yun na yun, buti dalawa. Kasi yun yung related, yung technological determinism. Pero, ang kabaliktaran nun is, not all people is being driven to technology, lalo na yung ating mga senior citizens, which pag binigyan natin ng word yon, technology paradox ang tawag. So pwede natin to sabihin na IT vlog at saka science vlog na rin. So yun lang po.